Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So meron tayong isang Bluetooth speaker dito. Pinalitan natin ng ayan sira na yung kanyang power input. Okay, yung charging input niya sira na. Ito yon, ayan siya. So pinalitan na natin, tapos na naikabit na natin siya. Ayan ang isi-share na lang natin dito kung paano natin siya ikinabit na hindi tayo tatabingi dito, na siguradong sasalpak siya dito sa maliit na butas. Okay, so marami na tayong mga idea na i-share kung paano yung pagkabit ng mabilis dito. So kailangan lang natin dito kapag hindi hot air yung ginagamit natin, yung typical na soldering iron, kailangan lang natin ay hindi nanginginig yung kamay, tapos yung paa natin ay yung mata natin ay malinaw pa, no? So ito ngayon, ang gagawin lang natin ganyan para sigurado tayo na hindi siya tatabingi dito. Ay halimbawa ito. Okay? So ilagay lang natin diyan, no? Yan, tapos dikitan natin. Okay? So nakakabit na siya. Nadikitan na natin, hindi na siya basta gumagalaw. Saka natin isalpak dito, dandahan. Tapos kapag nasalpak na natin siya dito, okay? Kapag nasalpak na natin siya, itama natin yung kanyang pin. So merong 5 paa to. Ayan, ako kung nakikita. Merong 5 paa, no? So maliliit na paa. So kapag naitatama na natin siya dito sa kanyang pin, tingnan niyo ng maigi. Okay? Okay, ayan, nakita niyo, nahihinang na natin ng maigi. So kapag nasentro na, saka mo siya ngayon hihinangin. So ang gagamitin natin sa paghihinang, kailangan yung magandang klase ng soldering lead. Yung madaling matunaw, yung 60x40 na soldering lead. So ini brand, basta magandang klase. Tapos yung soldering iron natin, kung ang ginagamit natin na soldering iron ay yun nga, mga ganitong klase, kailangan matulis. Dahil nga kung hindi matulis, mahihirapan kang maghinang sa ganyang kaliliit na terminal. Ayun, magkakadikit-dikit yan. Kung matatagalan ka naman dyan, malulusaw naman yung plastic na kinakapaitan ng terminal. Kaya napakahirap, kailangan kontrolado mo yung init. Okay? So, ito na. Naisalpak na natin ng maigi. So, as usual, kapag naghihinang tayo, kapag nahinang na natin yung dito banda, ayun yung kanyang mga pin. Kapag nahinang na natin, syempre, yung tagiliran, ganun pa rin. Hinang natin yan. Bali, dalawa dito, dalawa sa dito na side na to, dalawa din dito. Para hindi siya basta-basta natatanggal. Okay? So ito na ngayon siya. Kapag sinalpak natin to, so talagang sisentro ka na. Ayan, hindi tatabangi yan. So ganoon lang yung idea, para hindi kayo ganong mahihirapan. Kasi minsan nahinang na natin dito sa ilalim, tapos pagkasalpak pala natin dito ay tabingi. Okay? So kapag tumabingi, hindi siya papasok dito, hindi mo mailalapat yung front panel niya. Ayan siya. Okay? Tapos kapag titest natin, tapos power on. Ayan. Okay? So gumagana na siya. Ayan, wala pa siyang battery. So ganun lang kasimple kapag nagkakabit tayo. Kailangan lang talaga natin, yun nga, malino yung mata natin, o kaya gamitan natin ng maraming mga pwedeng gamitin, kahit ordinaryong cellphone na nakatutok, para makita mo ng maigi yung dito, yung pin niya. Okay? Tapos hindi magalaw yung kamay natin. Yun nga, kapag nagmagalaw yung kamay natin, sigurado magkakadikit-dikit yung mga pin. Yan, so okay na to. Kaso lang nung tinisting natin, medyo distorted yung tunog. Yung papala, yung kanyang speaker, tingnan nyo, nalukot. So tandaan natin, yung mga ganitong klaseng Bluetooth speaker,
yung dynamic speaker nito sa loob, hindi po yan bakal yung kanyang basket, puro plastic. Kaya kapag nalaglag yan, naku, may chance na mababasag yan, yan, basag siya, basag. Kaya yung papel na to, ito ordinaryong mga papel lang itong ginagamit na kun kaya malulukot, mababali, ayan tabingi siya. Kaya ayusin muna natin yan, didikit natin ng maigi para matanggal yung kanyang lukot at magiging normal yung kanyang tunog. Okay, so hanggang dito na lang sana yung makakatulong to sa mga bago kung paano yung pagkabit ng ganito. So sa atin talaga sinisikap natin na may babalik sa original yung mga ganitong klase. So sipag at tiyaga lang talaga. So maraming salamat, God bless at bye bye.